Sa kaharian ng hilagang kanluran ng Clays ay nakatira ang batang nagngangalang Nor kasama ang kanyang may sakit na ina. Si Nor ay mabait at maalaga sa kanyang ina at siya na rin ang gumagawa ng mga gawain para sa kanilang pang-araw-araw. Dahil naaawa na ang kanyang ina sa kasipagan ng kanyang anak sa pag-aalaga sa kanya ay humingi na lamang ito ng pasensya at sinabi sa batang Nor na sana man lamang ay mamuhay ito sa gusto niyang buhay. Walang idea si Nor na yun na pala ang huli nilang pag-uusap ng kanyang ina dahil kinagabihan matapos siyang magluto ng kanilang pagkain ay dito niya na rin nakitang wala ng buhay ang kanyang nanay. Nilibing ni Nor ang labi ng kanyang nanay sa tabi ng puntod ng kanyang tatay at kahit malungkot ay pinilit pa rin ng bata na gawin ang lagi niyang ginagawa sa pang-araw-araw. Nanibago man ito dahil mag-isa na lamang sa buhay ay hindi pa rin ito naging dahilan para mawalan ng ganang ipagpatuloy ang kanyang buhay hanggang isang gabi ay nakita niya ulit ang magpapaiba ng takbo ng kanyang kapalaran. Naalala nito ang kwento ng kanyang yumaong tatay patungkol sa adventurer na binubuo ng magkakaibigan na kayang gawin ng lahat anuman ang kalagayan matalo lamang ang kasamaan. Kinabukasan ay nilagyan muna ni Nor ng sapat na pagkain ang kanyang mga alaga bago nagpaalam sa puntod ng kanyang mga magulang para maging isang adventurer. Isang gabi lamang ang inabot para marating ng bata ang bayan at pagpasok sa loob ay nanibago pa ito dahil sa dami ng tao at iba't ibang bilihin. Natuwa rin si Nor nang may makitang adventurer kaya nagtungo agad ito sa Adventurers Guild ngunit hindi niya inaasahan na parang pinapaalis na kaagad siya dahil masyado pa siyang bata. Kahit na ganito ay tinulungan pa rin ng Guildmaster na magpunta sa training school si Nor dahil kailangan munang mahubog ang sinumang gustong maging adventurer sa Royal Capital para magkaroon ng ilang skills na malaman niya na patay na ang mga magulang ng bata. Unang pinuntahan ni Nor ang pasilidad ng kung saan ay sinumang may gustong maging swordsman at kaagad sumabay sa nagsasanay hanggang sa lumabas ang nakatagong skill ng bawat individual. Lumipas ang isang buwang pagsasanay ay wala pa rin kahit anong skill ang naipapakita ni Nor kabaliktaran ng kanyang mga kasamahan kaya dito napagtanto ng instructor na hindi talaga ito para sa bata dahil tanging pag-deflect lamang ng isang atake ang kanyang kayang gawin. Sa pasilidad naman ng mga mandirigma ang sunod na pinuntahan ni Nor matapos makitaan ng walang skill sa pagiging swordsman. Katulad sa nauna ay nagsanay kaagad ang batang si Nor ngunit matapos ang isang buwan ay hindi rin ito nakitaan ng kasanayan sa pagiging isang warrior, hindi rin nakitaan ng kakaibang abilidad ang batang si Nor sa pagiging isang hunter at ganun din sa sumunod na pagiging isang thief na kinakailangan sana sa isang pagiging spy. Maliit lamang na apoy ang kayang palabasin ni Nor para sana maging isang magician kaya hindi rin siya pwede rito dahil bihira lamang ang individual na mahina sa magic. Sa pasilidad naman ng pagiging cleric ang huling pinuntahan ng bata, ngunit dahil mga gasgas lamang ang kanyang kayang pagalingin na matatawag na low-level healing kaya bumalik ito sa Adventurers Guild na walang kahit anong magandang skill ang napalabas sa loob ng 3 buwan ng pag-iensayo sa bawat training school. Dahil dito ay hindi pinayagan ng Guildmaster na mag-register bilang isang adventurer si Nor kaya bumalik na lamang ito sa village ng malungkot dahil nalaman niyang wala siyang talent sa lahat. Ganun pa man ay hindi nang hinaan ng loob ang bata at ginawa pa itong motibasyon para mag-ensayo ng husto kaya mula ngayon ay paulit-ulit niyang gagawin ang pag-counter na ang tanging skill na kanyang natutunan sa training class ng pagiging swordsman dahil sinabi ng kanyang swordsman instructor na magiging bihasa lamang ito sa bagong skill kapag paulit-ulit niya itong sinanay. Makalipas ang isang taon ng pagsasanay ay kaya na nitong iwasan o i-counter ang 10 espada sa isang was-iwas lamang at sa 3 taon na nakalipas ay 100 espada naman sa isang swing lamang, ngunit wala siyang nakuhang anumang bagong skill sa nakalipas na mga taon kaya dahil dito ay medyo nag-alangan siya na maging isang pangarap lamang ang maging isang adventurer kaya nag-ensayo pa rin siya ng husto, umaga man o gabi hanggang sa bumigay ang kanyang ginawang kahoy na espada. 10 taon nang lumipas ay 1,000 espada na ang kaya niyang i-counter sa isang was-iwas lamang. Ganito na ang resulta ng kanyang skill nang simula siyang mag-ensayo 14 years ago. Kinaumagahan ay nag-decide na naman si Nor na subukan sa huling pagkakataon na maging isang adventurer, ngunit bagong mukha na ang kanyang naabutan sa front desk. Sa isinulat ni Nor sa mga kaya niyang gawin tulad ng parry or pag-counter, physical enhancement, stone throw, feather step, tiny flame at low heal ay hindi pa rin ito sapat para tanggapin bilang isang adventurer kaya sinuggest na naman sa kanya sa pangalawang pagkakataon ng training school na napagdaanan niya na noon. Dahil dito ay tila wala ng pag-asa si Nor na makapasok sa kanyang pangarap na trabaho hanggang sa dumating ang lalaking nakausap ng batang Nor noon sa front desk at dito ay pinaalam ni Nor ang kanyang ginawang training ngunit walang ibang skill na nakuha. Dahil hindi pwede si Nor na maging E-rank dahil kinakailangan dito na magkaroon ng higit sa isang kapaki-pakinabang na skill kaya pinaalam ng Guildmaster na meron pang mas mababa sa E-rank at ito ay ang F-rank, ngunit ipinagbabawal sa rank na ito ang quest na may kinalaman sa pagpatay at ang tanging pwede lamang dito ay mga miscellaneous na gawain sa paligid ng lungsod.
Wala mang problema kay Noor kahit ito na ang pinakamababang gawain ng isang adventurer, ngunit akala ng Guildmaster ay hindi ito tatanggapin ni Noor, ngunit nagulat na lamang ito dahil iba ang nangyari. Masayang-masaya si Noor nang binigay na sa kanya ang kanyang lisensya at nagpasalamat sa Guildmaster at kaagad kumuha ng mga quest. Pagkatapos, nagagamit ni Noor ang kanyang mga basic skill katulad ng physical enhancement sa pagbubuhat at feather step naman sa paghuli ng pusa, kasama na rin ang low heel. Pagkatapos gawin ng mga quest ay hindi rin pinapabayaan ni Noor ang kanyang pagsasanay. Isang araw matapos gumawa sa isang construction site ay may narinig itong boses na nagmumula sa kuweba na humihingi ng tulong, kaya kaagad itong pinuntahan ng binata. Laking gulat ni Noor nang makita ang isang grupo na kaharap ang isang higanteng baka na nakita niya lamang sa mga libro. Parang winawalis lamang ng halimaw ang mga bantay ng babae sa angkin nitong lakas. Wala man silang kalaban-laban ay pilit pa rin nilang pinapanatili ang kaligtasan ng babae na tila may mataas na katungkulan. Isusunod na sana ng halimaw ang babae nang kinuha ni Noor ang atensyon nito at hindi naman siya nabigo. Dito na nasubukan ng pag-counter ni Noor sa napakalakas na halimaw na paulit-ulit siyang hinataw, kaya nagkaroon ng mga pinsala sa espadang kanyang hiniram. Hindi pa nakaalis ang babae, kaya dahil sa isang singsing na parang inuutusan ng halimaw na atakihin ang babae, kaya napunta na naman dito ang atensyon nito, kaya to the rescue na naman si Noor na bumigay na dito ang kanyang espada na hindi kinaya ang impact sa salpukan. Kahit naputol na ang espada ay nagawa pa rin ni Noor na ma-counter ang kalaban na naging dahilan para maputol ng sariling armas ng halimaw ang kanyang leeg. Nakawala na rin ang babae sa kanyang pagkakagapos matapos matalo ni Noor ang halimaw, ngunit kahit na ganito ay nahihinaan pa rin ang binata sa kanyang ipinakita kahit walang magawa ang mga kasama ng babae sa halimaw. Nagpasalamat ang babae kay Noor at hiningi ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito binigay dahil ang tingin ni Noor sa kanyang sarili ay hindi naman importante. Nagising sa katotohanan si Noor na kailangan niya pang mag-training ng gusto dahil sa nakalaban niyang halimaw na baka ay isa na itong banta na kahit hindi pa ito demonyo. Matapos ang naganap na laban ay sinuri ng mga tauhan ng kaharian ang halimaw kasama ang paligid para makakalap ng mga impormasyon. Dumating ang nag-aalalang babaeng bantay ni Lin na isa palang maharlika at humingi ng pasensya dahil hindi siya kasama ng prinsesa. Sa palasyo ay naghinala naman si Prince Rain na sinadyang dalhin ang Minotaur para patayin ang kanyang kapatid na prinsesa. Dahil sa pag-report ni Darken sa prinsipe, kaya nagkaroon ng linaw na ang natagpo ang singsing sa bangkay ng isang merchant ang ginamit sa pagpapatawag sa halimaw na hindi basta-basta makikita sa merkado. Natapos na ring masuri ang singsing, kaya kanilang napatunayan na ang Magic Empire ng Deridas ang nasa likod sa nangyaring tangkang pagpatay sa prinsesa, at nalaman kaagad ng prinsipe na gustong magpasimula ng Deridas ng isang digmaan para makuha ang yaman ng kanilang kaharian na tinatawag na Dungeon of the Lost. Dumagdag pa sa palaisipan ni Rain kung sino ang nakatalo sa Minotaur dahil hindi nasundan ng secret core ng kaharian ang galaw ng misteryosong lalaki na nagligtas sa kanyang kapatid. Pagbalik ni Noor sa guild ay bakas ang pag-aalala ng guildmaster sa kanya dahil sa nangyari at dahil hindi nagpakita ang binata pagkatapos nitong magtrabaho sa construction site. Sinusundan pala si Noor ng dalawang kainahinalang tao kaya hindi na siya nakabalik pa sa guild, ngunit hindi niya ito pinaalam sa guildmaster. Ayon sa guildmaster ay patay kaagad siya kapag sakaling siya ang makakasalubong ng tinawag niyang demonyo kahit na siya ay isang dating A-rank, kaya ganun kadelikado ang halimaw. Dahil dito ay nagpasalamat na lamang si Noor dahil isang baka lamang ang kanyang nakaharap na walang kaalam-alam na iyon na pala ang tinutukoy ng guildmaster. Habang nag-uusap pa ang dalawa patungkol sa paghahanap ni Noor ng desenteng trabaho ay natagpuan naman ng prinsesa gamit ang kanyang long-distance detection skill ang lalaking nagligtas sa kanya. Niyaya ni Lin si Noor sa labas at para walang makakarinig ng kanilang pag-uusapan ay ginamit ng prinsesa ang kanyang soundproofing at concealment skill. Dito na pinaalam ng prinsesa na nais niyang formal na magpasalamat kay Noor sa pagbibigay ng reward o kahit anuman, ngunit tanging pagsabi lamang ng maraming salamat ay okay na sa binata, kaya hindi rin sumuko ang babae hanggat hindi nagbabago ang isip ng lalaking nagligtas sa kanya. Pumayag na lamang si Noor kalauna na makipagkita sa ama ng babae matapos maalala ang kanyang batang sarili na hindi rin aalis hanggat hindi siya tuturuan. Gamit ang iba't ibang skills ng babae kaya nakarating sila ng walang nakakaalam maging ang mga bantay sa tahanan ng prinsesa. Habang naglalakad ay nagpakilala ang dalawa sa isa't isa at maya-maya lamang ay sinalubong sila ng isang babaeng naka-full battle gear na ang pangalan ay Ines para sila ay samahan papunta sa ama ng prinsesa. Nadaanan rin nila ang may hawak na sibat na nagngangalang Gilbert at dito ay nagkaroon ng interes ang lalaki nang kanyang malaman na ang lalaking kasama ni Ines at ang prinsesa ay ang hero na usap-usapan sa kaharian kaya sumama rin ito sa kanila.
Sa loob ng kaharian ay nag-uusap rin ng mag-ama patungkol kay Deridas na walang pakialam sa kanilang non-aggression treaty dahil gusto nitong ilipat sa pangangalaga ng kanyang imperyo ang karapatan sa dungeon ng kaharian ng Clays kapalit ng pagpapahiram nito ng puwersang militar ng kanyang imperyo. Hindi na rin nagtagal at dumating na ang grupo ng prinsesa. Dito ay pinakilala ni Lin ang taong nagligtas sa kanyang buhay at kahit walang alam si Nor sa kung paano makipag-usap sa isang maharlika o kung ano pa man ang kanyang kasuutan ay hindi ito big deal sa hari na nagpasalamat sa ginawang pagligtas ni Nor sa kanyang anak. Akala ni Nor ay makakauwi kaagad siya matapos magpasalamat ng hari ngunit ang hindi niya alam ay hindi rin papayag ang hari ng Clays na wala siyang reward na matatanggap. Inoffer ng hari ang halos kalahati na nakaimbak sa treasure hall na mula sa kanilang dungeon nang kanyang malaman na ayaw ni Nor ng pera o lupain, ngunit tinanggihan pa rin ito ng binata dahil tanging pasasalamat ay okay na sa kanya. Dahil dito ay inoffer na lamang ng hari ang kakaibang espada na nakadisplay sa kanyang throne chamber kaya maging si Prince Rain ay nagulat sa desisyon ng kanyang ama na tila napaka-importante ng sandata para sa kanila. Naramdaman kaagad ni Nor ang kakaibang bigat ng espada kaya hiniling ng hari na subukan niya itong hatawin at dito ay gumamit ng physical enhancement si Nor at kanyang pinakita sa hari gamit lamang ang isang kamay. Napatawa na lamang ang hari sa pagkamangha dahil nagawa ito ni Nor ng isang kamay lamang nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay nakiusap ang hari na palakasin ni Nor ang kanyang anak na si Lin dahil nag-aalala ito sa kanya ngunit tingin ni Nor dito ay wala na siyang maituturo pa sa prinsesa dahil nakita na nga nito ang mga kaya niyang gawin. Habang tinitingnan ni Nor ang espada palabas ay dito niya napagtanto na saktong-sakto ito sa hugis ng kanal na kanyang nililinis kaya tingin niya ay makakatulong ito ng husto sa kanya. Ilang sandali lamang ay dumating si Ines para humingi ng paumanhin sa kanyang paghinala kay Nor dahil na rin sa trabaho niyang magbantay sa pamilya Clays. Nagpakilala rin si Ines na isa siyang vice captain sa warrior corps ng pamilya Clays na kilala rin sa tawag na Divine Shield at hinirang na isang kalasag ni Lin para magprotekta sa kanyang buhay. Pagkatapos umalis ni Ines ay dumating naman si Gilbert para subukan kung ano talagang kayang gawin ni Nor kaya dinala niya ito sa kanilang training hall.